Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay kabisahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus na tumanggap ng binyag sa Ilog Jordan, ang katuparan ng propesiya ukol sa lingkod ng Diyos na isusugo para iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig.
Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ng Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Ipinaliliwanag ni San Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ang pagliligtas ng Diyos ay kapwalaan sa mga Hudyo at mga pagano sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ito rin po ang hudyat ng pagtatapos ng atin pong tinatawag na panahon ng Pasko ng Pagsilang. Huling araw para sa pagbati natin ng Merry Christmas. Pakibati nga muna ang katabi ninyo. Sa huling pagkakataon, Merry Christmas. So end of Christmas season at tayo po ay magsisimula na pumasok sa tinatawag nating mga karaniwang panahon. Kaya nga maganda po na ang hudyat ng pagtatapos at pagsisimula natin sa mga bagong panahon, itong kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Yung baptism at the River Jordan. Si Juan Bautista ang nagbinyag sa tubig sa ating Panginoong Jesus. At ito na rin ang naging hudyat ng pagsisimula din ng misyon ng ating Panginoong Jesus. Ang misyon na magpahayag ng mabuting balita, ipahayag na malapit na ang paghahari ng Diyos at yung pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman, at marami pang bagay. So ang pagbibinyag ay may kaakibat na misyon at responsibilidad na ibinibigay sa ating Panginoon. At dito rin natin narinig na ipinahayag ang kanya pong pagkakakilanlan. Hindi lang tao si Jesus dahil ipinanganak siya sa mundong ito katulad natin sa paraan kung paanong isinilang ang bawat isa sa atin dito. Kaya't si Jesus ay tao. At ganoon din naman sa narinig natin na pahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya ay Diyos. Dahil dito sinabi na, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Siya ay anak ng Diyos, kung kaya't siya ay Diyos. Tao at Diyos. Totoong tao, totoong Diyos. 100% na tao, 100% na Diyos. Hindi 50-50. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Yan. Siyempre, ito ay pagdiriwang o pinagdiriwang natin at inaalala natin, kinikilala natin kung sino si Jesus sa buhay natin at ano ang kanyang patuloy na ginagawa para sa atin, para sa ating kaligtasan. At kung maalala nyo rin,
no, ipinahayag din na hindi na parito ang anak ng Diyos, si Jesucristo, para parusahan tayo, kundi ang lahat ng mananampalataya o sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay pa tayo? Okay. Kung paanong si Jesus ay bininyagan, pwedeng hindi naman na, pero sumailalim siya sa proseso na ibinibigay sa tao para ipakilalang siya ay kaisa natin. Nakiisa si Jesus sa atin at ito rin naman ay paanyaya na tayo ay makikiisa din sa gawain at misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Lahat tayo dito, ina-assume ko, dahil wala namang meron bang baby dito ngayon, lahat tayo ay medyo may edad na. Lahat tayo ibig sabihin na binyagan. At sa pagbibinyag, hindi lang tayo basta bininyagan, okay, bininyagan na, miyembro ka na ng simbahang Katoliko. Hindi lang tayo pang membership. Ipinapaalala sa atin na tayo ay mayroon ding misyon. Mayroon tayong kabahagi na dapat nating gawin. Hindi tayo pwedeng Katoliko sa pangalan lang. Hindi tayo pwedeng Katoliko sa certificate lang. Ang pagiging Katoliko ay kaakibat nito ang aksyon o misyon na dapat nating sinimulan na noon pa at ipinagpapatuloy natin dapat hanggang ngayon. Kamusta nga ba? Ano na ba ang, kumbaga, ano na ba naiambag natin para sa simbahan? Ano na ba ang naiambag natin para masabi natin na nakiisa tayo kay Kristo? Nakapagpahayag ka ba ng salita ng Diyos? Nakatulong ka ba o tumutulong ka ba sa pangangailangan ng iyong kapwa? So, nasaan tayo sa puntong ito ng ating pagiging binyagang Katoliko? Isip mabuti, ha? At pag nilayan natin ng mabuti, kaya nga bahagi din po ng ipinahayag dito, makatapos na si Jesus ay binyagan, habang siya ay nananalangin. Di ba sabi po dito, no? Nang siya'y nananalangin, ipinahayag sa kanya, no, kung sino siya, ipinahayag ng Diyos, may nakakarinig man o wala, pero ipinahayag kung sino siya. Ganun din naman sa atin. Makita rin nawa natin kung sino tayo talaga. Tayo, dahil kay Kristo, dahil sa binyag na tinanggap natin, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At bilang anak, bahagi nito ay ipagpatuloy ang hangarin ng ating Ama. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gusto kang iligtas ng Diyos. Kaya kung gusto rin natin talagang maligtas, itanggapin natin si Jesus sa buhay natin, na siya rin namang nagpapaalala lagi sa atin ng mga dapat nating gawin sa mundong ito. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayon dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawad nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pare, at mga diakono ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at nakatatanda ang kanilang tungkuling, gabayan ang kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Homer at Wendell na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga magdiriwang ng anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Diyos sa makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyan dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Muli po, paanyaya, libre po ang kasal sa ating parokya, kaya yung mga nagsasama na hindi pa kasal at kung gusto nyo pang magsama, magpakasal na po. Kung ayaw magpakasal, maghiwalay na kayo. Okay? So, huwag nyo nang isipin yung mga kung sinong bisita, yung mga pakakainin ninyo, dahil yung realidad, di naman nila kayo tinutulungan sa mga bayarin, sa bahay, sa kuryente. So, itama po natin ang inyong pagsasama. Libre ang kasal, kahit kayo lang dalawa, dito tayo sa altar. Basta't gawin nyo lang yung mga proseso, yung mga requirements na dapat na isubmit. So, muli, bisitahin nyo po si San Jose dito, lalo na dun sa mga tatay, at yung mga wala pang lakas ng loob na mag-alok ng kasal sa inyong mga kinakasama, lumingi kayo ng lakas sa ating patrong si San Jose. Bukas na po yung itong taas na ito, dito lang po kayo dadaan. Pagkatapos, bisitahin ninyo yung anak, no, yung Santo Niño, iba't ibang mga imahin mula sa iba't ibang lugar na image ng Santo Niño. Doon naman po yan sa may bandang likuran. At yung mga gusto pong sumama sa Sabado, yung makiisa po tayo bilang parokya sa Lakbayaw, no? Magpoposisyon tayo mula dito, bibisitahin ng Santo Niño Church, then pauwi po dito. Pagkatapos po yan ng 6 a.m. na misa. So kung wala po kayong gagawin, makiisa po tayo sa pagdiriwang na ito ng kapistahan ng Santo Niño. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
magandang lahat. Kami po ng Samahang Santo Niño ng St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo ay nag-iimbita po sa inyo upang makita po ang aming mga Santo Niño exhibit from January 10 to 18 this year. Magmula po 6:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at mula alas 2 ng hapon hanggang 7:30 po ng gabi. Nawa po ay makaisa namin kayo sa event na ito dito sa aming parokya. Ito po ang aming pag-imbita, gayon din po sa pakikipagtulong po ng aming Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Libado. Maraming salamat po.